Ang video na to is ituro natin paano mag-buy ng official sub-window kit natin sa main. So ito, mayroon ng software ito. Pag makareceive kayo nito, almost plug and play na kasi ibabay na lang siya sa main tapos lalagyan ng volt, ilalagay sa box. So actually this video is for Sir Carl Comboy. Shout out sir. Ito yung ibibigay natin na free. Actually, dalawa ito. So, ang gagawin, after ma-receive yung CB natin na with ESP32, LAN-based, pwede din siya wireless. So, meron tayong ibibigay din na free LCD. This is for troubleshooting purposes. Pwede wala ito. Pwede din meron. Pero sa akin, importante meron ito kasi during the testing, malalaman ko kung gumagana yung LAN module ito, LAN module niya, or kung wireless lang. Kasi merong case na defective galing sa China, so mas accurate yung testing. Kasi makita mo dito yung activity ng board, okay? So to start, lagay natin yung LCD, madali lang to. Tapos, i-set up mode natin. So, yung powered up to 12 volts, at least 5 amperes or higher, pwede. So, to set up mode, ilong press mo lang yung button. Ito, may merong button na maliit. Ito. So, long press. Huwag mong tanggalin yung kamay mo. And then, saksak yung adapter. Okay, so tingnan mo yung LED until mag-steady green. Yan. Tanggalin mo na yung kamay mo. Tsaka yung LCD, makikita mo, naka-set up mode na rin. Okay? Next gagawin natin, punta ka sa phone mo, may madidetect ka na Wi-Fi name na ESP32 setup. Click. Okay, punta tayo sa browser. Open natin yung 192.168.4.1. Yan. 192. Okay. So kung makita niyo, mayroon na naka-fill in. Authentication, ito yung sa admin na main authentication. So paano check? So punta tayo sa Wi-Fi ng bendo mo. Dito, Comfast. Punta tayo sa admin. So, dito sa system, tapos settings. So, nasa pinakababa, ito. Key. Pwede siya i-edit at least 13 to 4, 6, 8, 10, 12, 14 at least. So, pwede siya i-customize. So, for the sake of tutorial, okay na yan. Balik tayo sa Wi-Fi ESP setup. Ito. Click natin. Balik tayo sa 192 dito. Refresh. So, ito na yung authentication. Yung box name, matic na yan. Mai-edit ito via admin mamaya. Makikita nyo mamaya. Password, napaka-importante nito. Lalo na kung meron kang naka-wireless setup ka. So, yung meron ka dapat na dedicated AP na para sa sub mo. Para hindi ma-disconnect in case maghang na yung AP mo. Magiging congested na. So, napaka-important meron kang dedicated AP. Lagay mo na password yung AP mo. Tapos, same din sa ilalagay mo dito sa ESP. Kung anong password ng router or AP, same dito sa pass. If in case gusto mo ng dedicated AP. SSID, ito yung magiging backup niya
although LAN-based siya, meron na siyang backup na wireless. So, in case mag-loss yung LAN, matik ito mag-shift to wireless connection. So, iba-backup natin yung SSID, click scan. So, pili ka lang kung anong nasa area na SSID, yun yung pipiliin mo. So, ako, example lang, gusto ko na ito yung gusto ko. Copy. So, be sure sa pag-copy, walang space sa unahan, wala ding space sa dulo. Bawal yung mga symbols at saka emoji. So, after mo na paste yan, just click save. So, sa baba, may nakalagay na config save. So, okay na yan. Next, punta tayo sa admin sa Venda mo. I-ready muna natin yung admin natin. Refresh. Okay, we're now ready. I-restart. Huwag niyong kalimutan i-restart yung sa Vendo para mag-auto scanning siya. Okay, so restart natin. Unplug. Then, plug. So, kung napapansin ninyo, unang i-scan niya is yung LAN kung merong nakakonect or wala. So, wait lang natin ng konti. So, automatic shift to wireless connection. Okay, nag-socket disconnected siya. Check mo sa admin, refresh. So, ayun, lumabas na yung accept. Just accept lang. Okay. So, wait lang natin mag-connect. Malaman mo na connect, wala ka LCD, malalaman mo na connected siya via this maliit na LED. Pag nag-steady ito, meaning connected na. So, makikita mo sa LCD yung activity. So, via wireless siya, connected na yung sa Venda mo. Okay? So, dito sa admin, click natin yung, so, bangita mo offline sa baba. Offline. Click natin yung refresh. So, online na yung nakalagay. So, edit natin. Ilagay ko is sub 1 VLAN 22. Papakita na later na auto select siya. Save. Okay. So, test natin. Punta tayo sa client portal. So, sa client portal, makikita mo dito sa client portal yung interface. Meaning yung Wi-Fi mo kung saan VLAN siya connected. So, dito, VLAN 23. Try tayo transfer sa 5v5 Wi-Fi kasi yun yung naka-VLAN 22. Ito naka-VLAN 22 ito. Check natin ulit kung anong VLAN interface. So, yung in-add natin is naka-VLAN 22. So, check lang yung other video kung paano mag-auto-select. So, yung VLAN 22 ko is 5v5 na Wi-Fi. Yung 5v5 na Wi-Fi is ito yun. Okay. Check natin yung portal. Refresh. So, makita mo yung interface, VLAN 22. So, ito yung VLAN 22 kung saan siya nakakonect na AP. So, VLAN 22 yung AP ko. So, matik, si ASP, kung saan siya nakakonect via wireless or wired, matik siya, VLAN 22 din siya lalabas. Okay, so try natin. Welcome. Please
Please insert coin. Thank you. So, pwede siya ma-insert coin. So, additional information lang. So, paglagay ng coin slot, eto, hindi masyadong klaro. Ito. Yung isa, naka-up. Kita nyo ba? Isa naka-up, isa naka-center. Yan yung tamang setup sa amin. Up, center. So, saksak natin. So, take note, meron siyang relay. Hindi siya auto-cut. So, FI ay pwede kay Sir Dennis Mangaw. Yung auto-cut na land base, pwede din kay Sir RL Dries ng Fusion Lab. So, dito sa merong mga LED, pwede ito i-interchange. Ang isa, mag-light lang ito pag nag-click insert coin. Yung isa naman, naka-standby. So, pwede siya i-interchange. Okay? So, test natin. So, itong lahat 72 ito. So, dapat wala itong mali. Kahit maghulog tayo ng mabilisan. Welcome. Please insert coin. Thank you. So, kung nakita niyo 72, accurate siya. Try natin. Hulog ulit. Click insert coin. Welcome. Please insert coin. Thank you. So, 72 siya. Stay natin. Okay? Done. So, yung auto-select na sinasabi ko kanina, ito, VLAN 22, connected ako sa 5B5 Wi-Fi. So, meron ako na set up na isa. Wait lang muna. Ito yung ibibigay natin na free kay Sir Carl. Yan yung second kit natin. So, sa VLAN 23 tayo maghuhulog dito sa Comfast. So, kung napapansin ninyo, mayroong fixed random MAC. Ibig sabihin nun, yung time mo is di nawawala. Kahit saan ka pupunta, kahit di same yung SSID mo. Okay, so kung napapansin niyo, VLAN 23, yung interface ko, VLAN 23 din sa Vendo 2. Tulog tayo. So dapat 72 pesos Please ito. insert coin. Thank you. So, 72 siya. Okay. Additional information lang. So, napaka-importante meron tayong LAN base na sa Vendo. Kasi, di all the time maganda mag-wireless. Lalo na kung maraming wifi sa paligid, masyadong noisy na yung paligid, madi-disconnect talaga yung sa Vendo mo. Actually, kahit may dedicated EP ka, di pa rin assurance na hindi ma-DC yung sa Vendo. Napaka-importante merong LAN base na sa Vendo tayo. For
areas na medyo urbanized, tapos ang daming wifi, ito yung assurance mo, yung LAN base. So, pakita lang natin. So, ito naka-wireless. Kung magsaksak tayo ng LAN, be sure naka-off yung sa benda. Pakita lang natin yung behavior niya sa loob. Sasaksak natin. Tapos, on natin. So, ito yung behavior niya. Una, i-check muna niya yung LAN. Kung merong server or na-detect niya yung server connection. Ito connected ito sa 5v5 yung kabila. So, ready na siya. Pwede na yung iulugan. So, if in case mag-loss yung LAN, so, ganito din yung mangyayari. So, try natin tanggalin. So, automatic DC yan. Ulitin niyang i-scan yung LAN for second time. So, wait lang natin saglit. So, blinking. Pag blinking, meaning disconnected or scanning yan. Pag blinking. So, ito, auto shift to. Wireless na siya. So, hinahanap niya yung SSID na ito. Wait natin mag-connect. So, ayan. Ready na yung sub mo via wireless. Okay, so meron kayong clarification, just pay me. Sir Carl Comboy, deliver ko to bukas. Thanks a lot. Bye.